Hello everyone, my name is Christine M. Debang. Continuation lang din to sa report ni Miss Ginibas, and then hindi ko na rin din basahin, explain ko na din agad. Ang report namin is the instant office. Ang maagang pagturo sa paggawa ng negosyo ay tumitingin muna tayo sa instruktura or approach kung saan ang mga negosyante ay kailangan ng muna mag-alala tungkol sa kung saan magtatag ang isang negosyo, pagpili ng mga kinakailangan ng provision, kabilang ang mga support staff na karaniwang kailangan sa paggawa ng negosyo. Kadalasan nagsisimula ang negosyo sa mga negosyante sa pagkakaroon muna ng mga opisina at lugar kung saan ito itatag at ibang ang trabaho at ibang mga amenities. Halimbawa dito yung typewriter's line ng telephone, fax, machine, basurahan na nanguhulugan ang paggastos para sa mga overhead items na iwasan sana ang sitwasyon na ito sa pamamagitan ng pagpayag ng ibang tao na lang ang gumawa sa pamamagitan lamang sa pag-rent ng mga address ng opisina at pag-espasyo tulad ng inaalok ng fax and parcel mailbox or at Regos Business Center. Sa Regos Business Centers naman, halimbawa ang kanilang mga instant na opisina umaakit na hindi lamang sa mga lokal na negosyante kundi pati na rin sa mga dayuhang namumuhunan. Ang Regos ay binibigay instant ang opisina kompleto sa gamit at may mga tauhan ng opisina na ginagawa upang umangkop sa mga partikular na pangangailangan ng mga kliyente. Ang hanay ng mga serbisyong binibigay ng Regos ay ang kanilang uri ng tagapagbigay ng mga serbisyo ay inaalis ang mga abala ng mga gawing papel at sakit sa ulo. So, pag-usapan natin tungkol sa interest, hindi ko na rin babasahin kung paano ito na yung how to raise the capital. Kung paano magtaas ang capital. So, bilang isang maliit na negosyante, dapat mong malaman ang mga pera ay maaaring ipunin sa iba't ibang paraan. So, una sa lahat, ang pera ay maaaring nanggaling sa iyong sariling bulsa. Ito ay maaaring ayon sa mga ipon mo or mga nalikom mula sa mga pinagbebentahan ng mga personal na gamit tulad ng kotse, bahay at alahas na perang ito ay nagmumula sa mga personal na pinagkukuha na ng may-ari o tinatawag na kapital ng may-ari. Siyempre, ang pinakaligtas na paraan sa pagtustusan ng isang negosyante ay gamit ang sariling pera. Ang sumusunod na pinakaligtas na paraan na maghiram ng pera sa pinakamalapit na kamag-anak or kaibigan, kailangan mong ibalik, ngunit natural naman talaga na ibalik mo kasi nanghiram ka lang naman. Sa kadalasan hindi sila maging flexible kung kailan sila bayaran o babayaran kapag kaya mo na. Ito yung pwede mo malapitan sa pakuhaan mo ng mga mo na lang ito sa mga pamilya at mga kaibigan. Kung minsan ay kung ano ang maaari mo makuha mula sa iyong mga personal na pagkukuhanan ng mga yung maaring makuha mula sa mga kamag-anak at kaibigan na hindi siya sapat at lahat ng mga kinakailangan sa kapital ng negosyo. Kapag nangyari ito, maaari kang magsimula na humahanap ng ibang mga panlabas na pagkuhanan mo ng kapital. So, maaring negosyo ay mabigo dahil hindi lang maingat at tampok na matiyaga ang may-ari ng mga pangangailangan ng financial. So, maliban sa third place, pangatlo, hindi ko na rin basahin yan,
panlabas na pinagmumula ng kapital. So, panlabas na pinagmumula ng kapital, mayroon tayong malawak na hanay ng pagpipilian sa paghihiram ng pera. Kabilang dito ay yung Palawan Pawn Shop. So, sa sanglaan, maaari ka makakuha ng mabilis na pera sa pamamagitan ng pagsangla sa iyong mga alahas at iba pang yung mga mahalagang bagay sa iyo. Then number 2, ito yung cooperative. Ito yung ng pautang ba. Ang mga ito ay sikat at madaling madali mo silang mautangan ba, lalo sa mga rural na lugar. Kadalasan ang mga pautang na ito ay mahalaga hanggang 3 or 5 beses na mas malaki kaysa sa perang i-deposit mo. Isa sa mga miyembro sa kooperatiba ay mga singil sa interest ay kadalasang minimal lang din. So number 3, ang mga nagpapahiram ng pera ay ito yung mga taong nagpapahiram na mabilis na pera na walang collateral, ngunit naniningil na napakataas na rate ng interest. So, ito yung kilala sila sa tawag na 5-6 operators dahil karaniwan sa naniningil sila ng isang pisos interest kada buwan sa bawat 5 piso sa kanilang pinapautang. So number 4, ito yung pautang sa mga namumuhunan. Ito ang mga negosyo na nakipabahagi sa mga nagpapahiram ng pera. Itinuturing isang krus na pagitan sa mga nagpapahiram ng pera sa at mga bangko. Mga nagpapahiram na namumuhunan ay mabilis ng paglawak ng mga panandaliang pautang sa mga individual at negosyong may collateral na walang mga interest. So, ang mga rate na interest ay mas mataas kaysa sa mga rate ng bangko, ngunit mas mababa kaysa sa singil na mga nagpapahiram na pera. Karaniwang mula 3 hanggang 5% ang bawat buwan. So, mas mataas pa rin talaga ang rate niya, pero mas madali silang mautangan. Pero, ito yung may collateral na kasunduan. Kumbaga, may formal, hindi siya totally formal, pero ito na yung may collateral ka. Kumbaga, may kasulatan, may kasunduan. So, dito sa formal na pinagmumulan. So, number 5, formal. Ang pinakamula ng kredito, kabilang dito ay ang mga bangko, institution sa financial, gayon din ang ilan sa mga ahensya na nagpapaunlad sa mga mahalagang mga organisasyon, hindi pang-gobyerno o nakatuon sa pang-unlad, na tinatawag silang mga formal na pagkukuha ng credit o pagkukuha na lang mga puhunan dahil meron silang legal na otoridad o mandato sa pagpapahiram ng pera sa mga tao at mga negosyante o sa negosyo mo. Dito naman sa fourth ba yun? Fourth. Meron iba't ibang uri ng credit or pautang na nakukuha mula sa mga formal na institution. Nagpapautang sa mga panandaliang pautang. So, ang mababayaran sa loob ng 1 taon o mas kaunti. So, nasa half year, ito yung palagi nasa 5 months, no? Pwede, basta hindi siya pataas. Hindi maabot ng 2 years or 3 years. Ang ito ay karaniwang self-liquidating o ibig sabihin, ang mga pautang na ito ay ginagamit upang bumili ng mga materyales at mga supply na sa paggawa at iba pang mga kinakailangan sa pagbuo ng pagpondo ng
pagpondo para sa negosyo at sa turn na ginagamit para sa pagbabayad ng utang. So ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang umiikot na linya ng credit or isang kasunduan ng bangko na palawigin ang isang pautang na hindi lalampas na isang taon halaga kapag kailangan ng kliyente. Automatikong mare-renew ito dahil sa bawat transaksyon ng pautang ay binabayaran at nanghihiram ay ang mga commercial ng bangko ay ang mga pinakakaraniwang ginagamit ng pagkukuhanan ng mga panandaliang pautang. Ito yung mga support. Ito yung mga intermediate na pautang. Ito yung mga ang mga ito ay intermediate loan or term loan ay binibigay ng kapital na nagbabayaran sa loob ng isa hanggang 3 taon. Ang mga ito ay nakukuha mula sa mga bangko at iba't ibang institusyon sa pagpupondo. Ang isang term ng loan na susuportahan ng collateral, securities at binabayaran ng installment ay ang buong buhay ng loan agreement. So, pangmatagalang pautang, ito ang mga pautang na pinapalawig ng negosyong tinitiyak na umiiral sa pangmatagalang panahon. Ang mga pautang hanggang 10 taon. So, lifetime siguro na utang to. Ang mga ito ay karaniwang pinapalawig ng pribado at mga bangko ng gobyerno. Ang ilan sa mga na papautang para sa maliit na mga negosyante ay binibigay diin ng pampatagalang pautang kabilang ang isa sa mga omnibus financing program of Development Bank of the Philippines para sa mga entrepreneurs. So number 1 dito is Development Bank of the Philippines Industrial Guarantees and Loan Fund. The number 2 dito, Easy Turn Loan and Land Bank of the Philippines para sa mga exporter. Ito na yung the number 3, Garantiya na maliit na negosyo o pagpasilidad or pagpupondo na maliit na mga negosyante ng corporation. So number 4, Technology and Livelihood Resources Centers o Agro-Industrial Technologies Transfer Program. So number 5, Land Bank of the Philippines Easy Development Fund. So number 6, Program and Pautang Pangkabuhayan sa mga manggagawa overseas contract ng Philippines National Bank. Number 7, Livelihood Loan Program Philippines National Bank. Number 8, Technology and Livelihood Resources Center Export Industrial Modernization Program. Number 9, Technology and Livelihood Resources Centers and Technology. So number 10, program sa pagpopondo paggamit. Ang ibig sabihin sa mga pautang na ito ay ito at ang mga pinautos sa paggawa ng iba't ibang pautang sa panghihiram. Ang mga pahiram mula sa isang panlabas na pangkukuha ng credit or isang pangunahing desisyon para sa mga isang maliit na negosyante sa gawain, maaaring maging pakinabang sa sumusunod na mga alintuntunin, lalo sa mga unang beses na maghiram, lalo na tayo pang first time mo magnegosyo tapos first time mo rin mangutang. So dapat alamin mo muna ang bangko na dapat mong pagkatiwalaan at dapat mo suriin muna ang kanilang mga tawag doon, mga patakaran sa interest then para hindi ka ma-scam. Number 1, una dito ay suriin mo sarili na kung ikaw ay nasa mabuting posisyon upang humiram, na maging handa sa paglagay ng collateral sa iyon sa lupa, gusali at
kagamitan, sasakyan at demotor na at iba pang mahalagang bagay. So, ibig sabihin nun, dapat handa ka. Ay, kumbaga, pag nangutang ka, dapat alam mo kung ano yung kalalagyan at maging handa ka sa pagdating ng panahon na kapag magsisingil na sila sa'yo. So, number 2, tamang kumbaga, tiyakin mo muna na mahalagang kailangan mong humiram, na mahalagang wag maliitin ang mahalagang kinakailangan, na mas mabuting humiram na medyo sobra kaysa sa masyadong maliit. So, baga, humiram ka na ng sobra, wag lang yung, kumbaga, kukulangin ka. Kasi, parang useless lang din kung naghiram ka tapos kulang lang din yung hiniram mo. Mas okay na yung sobra kaysa kulang. Number 3, piliin ang bangkong hihiraman. Dapat din ito isa sa mga pinakamalapit sa iyong tahanan o lugar ng negosyo. Dapat kung maghiram ka, yung madali lang din mahanap or madali lang din para sa iyo, dahil sa panahon ng ikaw ay magbigay ng interest, hindi ka na mahirapan or magdayo pa sa ibang lugar. So, number 5, paghahambing sa mga bangko. Alamin mo tungkol sa sumusunod na alintuntunin o kondisyon. So, number 5, dapat alam mo muna yung mga conditions nila sa kapag nag-utang ka sa kanila, alam mo yung condition na dapat mong sundin na sa kanilang mga program. So, last na din yun. Last number yung 5, sa panahon ng papabayad bilang isang panahon or kabilang sa panahon ng pabayad kabilang ang panahon ng palugit. So, ang rate interest ng singilang sa pagpreso, paraan sa pagpalabas ng pondo, lump sum or installment. para saan ang pagbabayad ng buwan-buwan, ng quarter, semi-taon o taong installment, or mga kinakailangan sa collateral equipment at iba pang pinakamahigpit na collateral or conditions. That's all po. Thank you.